ano pinaka masakit na sinabi sa'yo ng isang tao? Wag na lang yung mga recent. Siguro nung mga kabataan mo, Boss D, pare naliligaw ka. Ano yung pinakamasakit na sinabi sa'yo nun? Wow. Ilang beses ko na ito sinabi sa stream ko eh. Sinabihan ako na liniligawan. Well, naging kami. Tapos ayaw sa akin ng pamilya niya. Kasi iniisip nila drug addict ako. Kasi lubog yung mata ko. Kasi addicted talaga ako sa game. So sabi nila, wag yan si Nasser Ignacio yan. Mga nagda-drug yan, ganyan dito sa Belgium. Ganon. So, parang, yun. Ayaw ka ng pamilya niya. Eto pa, brother, ang pinakamasakit. Ayaw na ako ng pamilya niya. Nalaman ko, kabit lang pala niya ako. Naman? Yes. Tapos, ang malupit pa nun, so, yung sinasabi niyang kaibigan niya lang, nakasama niya, inaasar-asar ko pa siya. Siyempre, pag kayong dalawa lang. Oo. Parang bibiro-biroin mo. Bibiro-biroin mo. Ayoko naman mag-body shame. Pero sabi ko, baka mamaya, type mo na yung matabang yun, gumagano ako. Tapos, hindi ko alam, sila na pala. Ba't nababahala? Di ba't ako'y mag-isa? Pero look at you now, boss. Look at you now, bossing. Pero alam mo, brother, like, love moves in different way, man. Like, sa akin, naging lesson yun eh. In a way na, tama na lolokohin ako. Kung di mo kaya mag-commit, ayoko din mag-commit. Kung kaya mag-move on, naman, in a week, kaya ko din mag-move on kagad. Ay, naging mindset ko. Kasi 2 beses ako nalokong ganun eh. 2 beses ako naloko. Yung first, parehong tao, boss? Hindi naman. Hindi naman. Sakto pagkatapos niya, pagkatapos nung nachitan ako, siya yung sumunod, chinitan niya pa ako. So, back to back. Ayun yung pinakamasakit kasi yung recent, di ba, yung back to back, yung sumunod doon, yun talaga minahal ko na, alam mo yun, yung parang, okay, I give it all, kasi sinasabi nila na, wag mo ibigay lahat, magtaga ka ng para sa'yo, di ba? Now, at that point, okay, bigay ko na lahat, let's try it out, binigay ko lahat, linigawan ko for 2 months, nagka-cutting class ako, hatid sundo, umaga, hapon, di ko nga alam paano niya nagawa na nagka-time doon sa isa. Alam mo yun? Ang galing. Time management. Ang galing nila mag-time management. Tangina, sa iba din nila yung pagkagaling sa time management. So, yung, brother, yung una naman, LDR kami. Saan ka nun, boss? Dito? Pinas? Belgium. Siya? Yes. Sa Netherlands. Di ko alam gaano kalayo yun, pero... Pag sabihin natin, if yung layuan, parang dito hanggang La Union. Okay. Pero mabilis lang yun, bullet train eh. Sabihin natin, bullet train yun, an hour, 45 minutes, depende. Pero yun. Pangalan niya Abigail. Just, sabihin na natin, tapon na natin dyan. Sure ko, like, naging kami, LDR, Yahoo Messenger, lahat. Pinuntahan ko siya, gumastos ako. Pinuntahan ko siya, like, punta ako doon ako nag-stay. Hotel. 2 nights, nakita kami, usap, kiss. Pero, i-respect ako siya noon, hindi ko siya nalaw. Like, sabi ko, ayoko nang ganito yung first meetup natin. Ganon. Tapos, a year later, 1 year na kami. Tapos, the next month is February, birthday ko, February 8. Tapos, one time, parang naglagin ako sa Yahoo Messenger niya.
Parang alam mo yung ano niya, boss dog. Oh, yes. Pero never kasi ako nag-check eh. Never ako nag-check ng gadget or ano ng tao eh. Never talaga. Never. Kahit yung sa asawa ko ngayon, di ko nga alam passcode niya sa iPhone eh. Like, ayokong alamin. Privacy niya yun eh. Sim. Curious lang talaga ako. Excited ako eh. Nakikita ko siya, ganyan. Binuksan ko. May boyfriend din siya. Tapos, yung lalaki, monthly pa lang pumupunta doon. Taga-Italy. Lala! Tapos, brother, after a month, nalalaman ko yun. Siyempre, kinonfront ko siya. Kinonfront ko siya, sinabi ko sa kanya, nakita ko. Umamin naman na siya. Tapos, the next month, yung best friend niya nag-chat sa akin, buntis na siya.